Hindi ba dapat ay dumadantay kakaibang samyo sa mga ganitong uri ng sandali? Subalit, bakit nag-iinit na ata at sadyang humahagibis ang paghahari ulo? Nagbago na nga talaga ang panahon. Tuluyan na niyang nilimot ang kahapon at hinarap mag-isa ang ngayon. Saglit lang. Hindi ako nakatindig sa inyong harapan upang magbitiw ng mga salita ng pag-iindigan. Hindi ito pag-irog sa sinisintang jowa, kundi pag-ibig sa ina. Ngayong gabi ay hayaan niyong mangusap ang mga letra at parirala. Papasukin at padalugin sa puso ang pag-ibig kay ina. Nang sa gayon ay makahinga naman ang ating atmosfera. Mamaya, malalaman niyo kung sino si ina. Ako nga pala si Juan, isang simpleng mamamayan. Itiyagwe ang aking bayan. May advokasya at paninindigan. Habang nakaupo ako kanina at nanonood ng telebisyon, ay dinig ko ang manunutong at buong-buo ng mga ulo ng balita. May isang babae raw ang minolestya. May sinaksak daw sa masikip na estilita. May mga rayot daw na nagaganap dahil sa matinding hirap at pangamba. Bigla akong natakot at dali-dali kong pinatay ang TV. Kaya naman, upang maibsan ang lungkot, ay makikinig na lamang ako ng musika. At sa talapitan ng radyo, ako'y biglang nagtungo. Subalit imbes na masasarap na tugtugin ang mapapakinggan, ay kakaibang rindi ang aking naramdaman. Dahil wala nang pinagkaiba ang nilalaman ng mga balita. Dali-dali kong ikinubli ang pangamba sa likod ng mga letrang tinuturan. Dali-dali kong kinuha ang pluma at gayong ngay, padadaluhin ko sa inyong kalangnan. Isang babae minolestya. Isang lalaking sinaksak. Isang pamilyang lumahok sa mga rally na siyang palasak. Umiiyak at humihingi ng saklolo. Kinakaya ang sakit at hindi magpapatalo. Dinig ko ang dugundong sa dibdib. Umaaray, naghihingalo. Naisip ko tuloy si ina. Si inang kalikasan. Ang inyong hubaran, si inang kalikasan, ang unti-unti nating niyurak ang katauhan. Sinasaksak, hinihiyawan. Si inang kalikasan na patuloy nating binawasak. Matindi ang pagsusumamo at higbi. Subalit sandali lang. Bago pa man natin makalimutan ang dating yumi at ganda, makinig kayo at ako sa inyo ay may ipapaalala. Nasubukan mo na bang maaliw sa mga huni ng ibon? Sumabay sa indalog ng mga dahon, marahil ay oo ang inyong magiging tugon dahil minsan mo na rin inawit ang gabay ng bandang syakol. Kaya ang mga batang masayang nagtatampisaw sa batis na tila ayaw ng umahon habang ang iyong ina ay humihiyaw. Tinatawag ka at pagsasaluhan na ang dala ninyong baon. Bagamat tirik ang araw, ay nadarama pa rin ang haplos ng hanging mahinahon sa tuluyang paglubog ng liwanag at pagsilay ng dilim, agaw pansin ang mga bituing nalinig. Mga kulisap ay tila nagsasayawan sa hardin. Ito ang paraiso ng kahapong nagdaan na masarap damuhin at sambitin. Subalit, unti-unti nang napawi ng hagibis ng panibagong hangin na ikubli sa likod ng mga ulap ang usok na kay itim. Ang mga huni ng ibon wari di na marinig. Unti-unti na rin nauubos ang mga puno sa paligid. Ang asul na tubig ay naging kulay putik. Hindi na bata ang nagtatampisaw, kundi mga basurang umaalingasaw. Hindi na sariwa ang hangin at sa gabing ilaw na naglalakihang gusali ang matatanaw. Totoong nagdulot ng ginhawa sa buhay ng ilan. Subalit mas dumagundong ang maraming nawalan. Humihingal at hindi na makahinga, na kompromiso ang kalikasan, nadali at dumaksdos ang pagbabago sa kapaligiran, palagian na ang baha, araw-araw ng pagluha. Mas lalong dumalas ang takot na naging mitya. Nauubusan na ng pag-asa at ramdam na ramdam ang pagdurusa. Tumitindi na ang sikat at nananakit ng pagtama sa balat. Umaarangkada ng hindi mapigilang pagragasan ng kasalatan. Tuluyan na ngang bumalot ang dilim sa kanlungan na nakasusulasok ng panindig.
Nagpatuloy ang mga pagbabagong hindi inakala. Nagpatuloy ang mga gawang nagdulot ng kakaiba. Humagupit ang mga bagyong sa kabahayan ay sumira. Niyanig ng lindol ang larawan ng isang masayang pamilya. Nawasak ang kabundukang nagsisilbing pangkabuhayan. Tagtuyot ang siyang naging kalaban. Nasira ang taniman, naging limitado lang sa pagkain ang mapanginilakan. Kanlungan ng mga hayop ay unti-unting napaparang. Nagiging mahirap nang tayain ang padron ng panahon. Sa nagbabagong mundo, nalipol na ang pagkakataon. Kalusugan ng bawat isa hindi na tulad ng kahapon. Pagbibihis ng mundo ay hindi na ata matatalunton. Sa tiktak ng orasan, tuluyan na nga bang matutuldukan? Sa mga kamay na taglay, tinuturo ang mga bilang ng katanungang magbibilang ka ba ng mga hakbang o makikisangkot sa gawang hindi may pagmamayabang. Kaya nga ba sa pagdatang ng bagong panahon, pagbabago hindi na kayang pigilin ng ngayon, moderno na ang lahat at naglipa ng teknolohikal na revolusyon. Pag-iisip ng mga hakbang ang tatanging paraan, solusyon ang siyang dapat na maging kasangkapan, paghahain ng mga proyekto at programa ang siyang kailangan. Disiplina ang siyang dapat maghari at wagas na pagmamahalan. Hakbang na isa-isa ang magiging lansanan. Baon ng diwa ang pagpapanumbalik sa ganda ng nakaraan, muling mauumigan ang bungi ng ibon sa kalangitan. Magigising sa mahimbing na pagimpan, babalik ang ulirat at manunumbalik ang tunay na kalakasan. Makakapagtampisaw ang mga bata ng walang pag-aalinlangan. Halimuyak ng pagbabago, hindi man mapigilan na takot ang rikit ni inang kalikasan ay muling masisilayan. Sama-sama natin pakinggan ang panaghoy ni inang kalikasan, tandaan na sa salitang kalikasan ay may likas at lakas. Likas na sa atin ang maging maagap at masikap, kaya naman ang nagsisilbing lakas natin ay ang isa't isa upang lumaban at manindigan. Hawak kamay natin tulungan at handugan ng mga katani-taning paraan ang bayan, ang bansa, ang kalikasan. Hindi pa huli ang lahat. Tayo ang magiging susi at tiyak na mag-aangat ng bayanihan dahil ang mga makrong gawa ay magdudulot ng makrong pagtutulungan. Dumaloy na ang mga kataga sa kaibuturan ng lahat. Kaya kanina, bago magsimula, nanonood ako sa aking cellphone ng balita. Bigla akong natuwa at ngiti ang naipinta sa nagliliwanag kong mukha. Ang ulo ng balita ay biglang umiba. Wala na ang molestya, ang pananaksak at ang paghuwelga. Ang sabi sa ulo ng balita, mga kabataan ay nagkaisa upang iligtas at tulungan ang inang kalikasan. Namumulot ng mga kalat at tinatapon sa tamang lagayan. Kaya naman ngayong gabi, uuwi tayong malinis ang kapaligiran at masayang pagmamasdan. Ang bituing nagkikislapan. Tangan ang matibay na paniniwala, may prinsipyo at may matibay na paninindigan dahil ako, ikaw, tayong lahat ay may paalay ng pag-ibig na dalisay kay Inang Amantisan. Maraming salamat po.